Mga misteryoso na mga karanasan, no? Nag-fill up pa siya lang sa form na binibigay natin. Ito yung partial na interview ko sa kanya, no, kanina. She shared that her physical and emotional symptoms has been getting worse over time. She often feels very heavy, mabigat yung kanyang katawan. Mm-mm. Has pressure in her head. May mga parang snake, no? Sabi niya, something like a snake moving around inside her head, no? At damang-dama niya yan, no? Dahil open yung psychic niya. Yung ano yung psychic? Third eye, no? So, and then she says, this movement feels like it troubles under her skin. Yung ahas, no? She also hears voice calling her at times and experiences unwanted sexual sensation. So may gumagalaw sa kanya during pagtulog niya. Ito po ay tinatawag na spirit of incubus. Yung mga espiritu ay makipagrelasyon sa isang tao. Nakala niya panaginip lang. No? Ito yung kanyang partial po na ito na interview ko kanina, no? Partial interview po ito. And if someone invisible, as if someone invisible is touching her, hindi makikita, no? These experiences are very troubling for her and may show emotional stress and a feeling that something spiritual is bothering her. Matagal na po ito. Galing pa siya sa California. No? At ngayon ay pinaprocess natin siya. Siya yung unang ine-exercise ko kanina. Kahapon pa sila nakarating. And then sinabihan ko siya, i-solim kita dahil may mga espiritu na nag-disturb sa'yo. Kakita siya ng mga kapre, no? Mga ibang elemento. So, at gagamitin talaga siya. No? Ito pong mga pangyayaring ito ay marinig lang natin sa radyo. Totoo, hindi? Sa television, sa Encantada, teleserye. During a recent unwenting, kahapon, nag-unwenting of the senses tayo, unwenting of the sick. Ito yung na-experience niya kahapon. Partial lang po ito dahil mag-interview pa tayo sa kanya with Sister Urgel. Siya yung na-destino sa thoroughly interview sa mga pasyente natin. Pero ito, sinishare ko sa inyo, partial lang po ito na interview. Dahil sa pamagitan nito, yung mga hindi, di ba maraming mga kapatid natin, kapag magkwento sila ng mga misteryong bagay, hindi tayo makarelate. At i-label din natin na nabuang. Hindi kabuhi. Dahil hindi tayo makarelate, no? Pero tayo dito, makarelate tayo sa mga spiritually harassed na mga kapatid natin. During a recent interview, unwenting of the senses, unwenting of the yesterday, she felt a snake-like sensation move from her stomach. So, kanina, dito sa kanyang ulo. Pero ngayon, kahapon, dito sa kanyang tiyan. Snake-like sensation move from her stomach down to her foot. And then disappeared after the prayer, after the anointing. She also mentioned that her hand felt like it was burning, na nasusunog siya. It was burning during a previous anointing in the United States by a priest. Dahil yung pari doon nag-anointing. At yung mga kasamahan niya, normal lang. Hindi naman sila napapaso. Siya napapaso. Dahil meron siyang unholy soul ties na mga espiritu. Unholy relationship. No? At kanina pa natin na-discoveryhan. Nandami pala. No? Okay, patuloy ha. These reactions show that she responds strongly
whenever prayer or anointing is involved. Pero kahapon, hindi naman siya nag-react sa deliverance prayer. Pero nung nag-anointing of senses ako sa kanya, sabi niya may makikita siya. So pinabalik ko ngayon. Before any exorcism, nang nagharap na kami kanina, itong nangyari. Before any exorcism prayers even begun, she suddenly screamed, umiyak, cried, fell from her chair. Nahulog na siya hindi pa kami nagsimula. Kanina pa po ito. Galing pa siya sa California po. Dahil meron siya mga experiences na hindi po karaniwan. Bago po ito ha. Every week may bago tayong mga testimonya. Every week kaya mag-interview ako, mga partial lang po ito. Dahil i-interviewin natin siya through Sister Urgel para yung mga hindi niya nasabi sa akin ay ma-take down natin. So began kicking her legs repeatedly. Mabuti na na hindi na ako natamaan. And waved her arms uncontrollably. This occurred even without any prayers being said. Hindi pa kami nagsisimula, bigla lang siyang umiyak at sumigaw. And as if the devil sensed that she was about to undergo an exorcism. Grabe, no? Bigyan natin papuri ang simbahan, no? This is the exorcism ritual of the church. Hindi pa nagsimula. Dalawa sila, kasama yung sister-in-law siguro niya. And her strongest reaction happened when we close the 30 entry points of the unclean spirits. Basta open yung third eye, ang gagawin ko, i-close ko yung 30 entry points ng mga demonyo. May tinatawag ang mga exorcist ni Father Winston Kabading, sabi niya may 30 chakra points ang isang tao, yung deep-seated yung kanyang third eye. So ngayon, pinipray ko yung closing the third eye. She understand as stopping her spiritual and psychic vision para ma-stop na yung spiritual vision niya. Alam nyo, yung kanyang kamay ay nilagay niya sa kanyang tainga. She says she can see a kapre, a real spirit. She reacted with fear, lost control of her movements when the prayer was done. Dunububli na yung sigaw niya. And then sinabihan ko siya after, ang lakas ng pagsigaw mo. So, hindi naman ako sumigaw. So yung mga kanina, ibibigay ko talaga sa mga spiritually harassed, oppressed, obsessed, yung two species, body and blood ni Kristo. Alam nyo sa mga 6 years na karanasan ko, ngayon, with the enlightenment of the Holy Spirit, nung ibigay ko na yung Eucharist sa kanila, yung two species, body and blood, namadali yung liberation. Madali yung healing sa mga barang kulam. Grabe. Bigyan natin papuri ang Eucharistia, mga kapatid. Is it amazing? Amen? No. At sabi ni St. John Cassian, the mind can be deceived by the evil spirits. The demons aim to trouble the mind and mislead the imagination. Grabe yung demonyo, no? To trouble our mind. Ano yung objective niya? To mislead our imagination. Umaga pa, galit na galit ka na. Umaga pa, depressed ka na. Bakit? The demons aim to trouble your mind, to mislead our imagination. Sino nagsabi nito? Si St. John Cassian. Amen? So, sana po kayo na nandito, huwag kayong matakot sa paggamit sa prayer of deliverance.
Yung bahay ninyo, i-deliverance ninyo. Yung may sakit ninyong kapatid, i-deliverance ninyo. Tawag kayo sa pari for confession, anointing, and Holy Eucharist. Kung dying na siya, kung terminally ill na siya, sabihin mo sa pari na, Father, bigyan mo siya ng plenary indulgence. At ikatikais nyo yung kapatid nyo, the beauty of plenary indulgence. Okay? So, 3 ha. 4 yung hingin nyo sa pari. Una, kumpisal. Anointing of the sick. Hindi yan pang tiwas, ha? Anong kakala nyo sa akin? Mamamatay na? Dahil ang interpretation natin sa sakramento, confession, anointing, and Eucharist, pang tiwas. Hindi ito na pang tiwas, pang luwas na. Unsa na? Pang luwas. Amen? Kung kwaon ka na, luwas yung mga espiritu. Di ba? Kung itugot, kung ipaintulot sa Panginoon, pagaling ka, no? So then dito na si Father Martin. Salamat Father Martin. Very committed yan na magpa-confess, no? At mag-exercise din ako dito sa mga ipaprocess natin. So may bago tayong kanina, 2 yung bago natin na pasyente. Kung natural yung sakit niyo, patuloy lang kayo magpatingin sa doktor. Kung wala namang findings, patuloy kayong magdasal. Kung saan yung masakit, makinig kayo. Sa pag-uwi ninyo kung saan yung masakit na walang findings sa doktor, yun ang lagyan ng cross, oil, at dun ilagay yung cross. Okay? Bakit binigyan kayo ng catechism? Bakit? Ito yung objective namin. Para maging dependent kayo sa Diyos, hindi sa amin. Natutuwa ba kayo? Why? God is present everywhere. Father Darwin is limited. Father Darwin is not present everywhere. Uy, totoo, hindi. But God is present everywhere. Hallelujah, praise the Lord. Bigyan natin papuri ang Diyos. So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo, ha? Unahin natin yung salt ninyo.